Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bandang late 2000 sa mabuo ang Big 3 ng Boston Celtics nang maging uso ang super team approach patungo sa championship. Sinundan din niya ng Miami Heat nila Dwayne Wade, Chris Bosh at LeBron at ng iba pang team. Ganun pa man ngayon nga ay tila ba iba na nagiging approach ng mga team para magkampiyon. Ang uso ngayon ay ang bumuo mula sa draft at gumawa ng mga trade para sa mga role players. Halimbawa ang OKC Thunder, nakuha nga nila si Shai Gilgeous-Alexander matapos ang kanyang rookie season. Obviously, hindi pa nga siya star noong mga oras na to. Ngunit ang tulad nga nila J-Dub, Chet Holmgren, Lou Dort at iba pa ay lahat na ito nang galing sa draft. Hindi nga sila nag-trade para sa superstar, bagkus kumuha sila ng mga role players sa tulad nila Alex Caruso at Isaiah Hartenstein. At last season nga ay nagkampiyon sila at muling nagpapakita sila ng malakas na tsansa sa pagkampiyon ngayong season. Ang Boston Celtics, may Jason Tatum at Jaylen Brown din sila na draft nila at kumuha naman sila ng mga complementary pieces sa tulad nila Jrue Holiday, Kristaps Porzingis at Derrick White. Subalit once again ay hindi nga sila gumawa ng trade para sa isang legit superstar player na para maging franchise player nila. Ang Denver Nuggets ay ganito din. Nagsimula kay Nikola Jokic, Jamal Murray at Michael Porter Jr. na nakuha nila sa draft at gumawa sila ng trade para kay KCP at Aaron Gordon. Tila ba ito na nga makabagong formula sa success ngayon? Maging patient lang nga, ang tatlong team na ito ay lahat nakaranas ng maagang pagkakalaglag sa playoffs, subalit bawat taon ay dumadagdag din ng kanilang experience hanggang sa nagawa na nilang magkampiyon. Actually, hindi na ito bago, nakita na natin ito sa Warriors at San Antonio Spurs, pati na din sa Chicago Bulls noon ni Michael Jordan. Sa mga nakaraang taon ay nakita nga natin na hindi naging maganda ang takbo ng super team ng Lakers with Russell Westbrook, ang Clippers noon, at ngayon ay hindi pa rin nga nagiging championship level team kahit na may super team sila. Last season ng Phoenix Suns ay hindi rin naging maganda ang performance at hindi sila umabot sa playoffs. Ang Brooklyn Nets sila Kyrie Irving, James Harden at Kevin Durant ay hindi din tumagal at napalibutan ito ng drama at chemistry issues. Kaya naman ang mga team ngayon na tulad ng San Antonio Spurs at Detroit Pistons ay sinasabing na madami na dapat gumawa na ng trade para kay Giannis o Anthony Davis. Subalit tama nga ba talaga ang desisyon na ito? Dahil nakalatag na nga ang formula sa harap mismo nila. Kailangan lamang nilang magtiwala sa proseso at hintayin na mahinog ang kanilang mga young players sa ngayon. Posibleng magtapos sila na hawak ang top 3 seed. Subalit kahit na malaglag sila sa first o second round, hindi ibig sabihin ito na dapat nang buwagin ng team nila. Minor tweaks lamang at experience ang kailangan nila as a team. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyong mas magandang approach? Ang bumuo ng super team o magtiwala sa proseso ng draft at paghinog ng mga player na napili?